Nag-aalala ang Archmage na tumingin sa bata, nagtatanong kung may problema. Nagulat na tumingin si Dairen sa kanyang guro. Tinanong ni Ellison kung ganoon ba talaga kalala. Ang blonde ay nagbukas ng kanyang bibig ng malawak sa takot, iniisip na siya ay labis na ginawa ito, at sinabi na ito ay isang biro at ang lahat ay maayos. Pagkatapos nito, inilagay niya ang barya sa mesa, sinasabi na oras na para sa kanya na pumunta at siya ay pumunta. Nagmamadaling naglakad ang blonde papunta sa labasan, nagpasalamat sa kanya sa pagkain at sinabing magkikita sila muli, nag-iisip na tumingin si Ellison sa baba, tinanong si Ron kung mayroon pa ba silang bagay na iyon. Tinanong ng Morena kung ano iyon. Ang malabong ilaw ang nagbigay liwanag sa silid. Sinabi ni Ellison na hindi nila ito kailanman ginamit at tila nasa attic ito. Ang katulong ay tumingin sa blonde sa pagkalito. Tinanong ng Erin kung bakit niya ginawa iyon. Idinagdag na hindi siya makapaniwala na sinubukan niyang sisihin ang lahat sa guro. Muli, sinampal ni Dairen ang sarili sa mukha, sinabihan siyang hilahin ang kanyang sarili. Kinuha ni Dairen ang balumbon na may malungkot na hitsura, iniisip na dapat siyang maging kalmado at ang lungsod ay magiging maayos sa isang mahabang panahon na ang nakalipas, kung maaari ito. At kailangan muna niyang ibalik ang kaayusan. Ang mga pader ng gusali ay nag-crack sa mga seams. Ang blonde nabanggit na ang mga pangunahing problema ay katiwalian at krimen, at ito ay ang lahat ng napakamaraming nauugnay sa mga residente ng lungsod. Tinignan ni Dairen ang scroll, ini-imagine ang imahe ng isang lalaki at isang bag ng pera. Nabanggit niya na, dahil ang lahat ay magkakaugnay, ang bilog ay sarado at ang seguridad ay nabawasan kapag ang mga opisyal ay nagnakaw ng pera at ang mga gang ay nalunod sa suhol, at ito ang pangunahing problema. Naalala ni Dairen ang mga lasing na lalaki. Napansin niya na ganito ang kalagayan ng mga gwardya sa lungsod. Ang blonde rolled up ang scroll, nagtataka kung mayroong isang tao na maaaring mabilis na mahuli ang mga kriminal, ang blonde naalala ang imahe ng pangunahing tauhan. Napatingin sa takot ang katulong sa blonde, na muling sinampal ang sarili sa mukha. Sinabi ni Dairen na kailangan niyang hilahin ang sarili at hindi siya maaaring umasa sa guro sa lahat ng oras. Tinanong ng matanda kung ano ang ginagawa niya. Nanlaki ang mga mata ng katulong sa gulat. Sinabi ni Diary na nagpasya siyang gumawa ng aksyon, ang blonde ay tumingin sa katulong na may seryosong tingin, na nagsasabi sa kanya na tawagan ng bawat manggagawa ng isa-isa, at sisimulan nila sa mga opisyal ang errand. Dagdag pa na sumakit din ang pisngi niya. Sabi ng katulong, magdadala daw siya ng cool towel. Malinaw ang panahon sa labas. Sabi ng lalaki, empty talkers daw sila kaya kailangan nilang tumakbo ng mas mabilis. Bumagsak sa lupa ang mga sundalo. Sabi ng brown-haired na lalaki, sumakit daw ang legs niya. Sabi ng lalaki, sobrang dami daw niyang ininom kaya nagkasakit ang tiyan niya. Naiinis na tiningnan ng lalaki ang mga sundalo, nagtatanong, bakit pa nila tinawag ang kanilang sarili na isang hukbo. Ang commander ng hukbo ng lungsod ng Dedrin Kinder, ang commander, ay tumingin sa mga guys na may sama ng loob, inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ang sundalo ay nagtanong kung bakit siya ay napakahigpit kamakailan, ang lalaki ay nagtanong na ito ay talagang dahil sa count. Sinabi ni Kinder na dapat silang matuwa na ang count ay maawin, na humihingi na hindi binigkas, noy para sa kanila, na hindi bababasa ang kanilang mga ulo ay nasa kanilang mga balikat. Nalilito ang tingin ng lalaki sa commander. Tinanong ni Kinder kung kailan sila sa wakas ay magkakasama. Sabi ng lalaki na hindi lang niya maintindihan. Nanlaki ang mga mata ni Kinder. Nabanggit ng lalaki na buong oras na siyang nakapikit, nagtatanong kung bakit bigla siyang nagkaisip, hindi makapaniwala ang sundalo sa commander, na nagsabing sinubukan na nilang itama ang kanilang sarili, nagtatanong, ano ang saysay ng lahat ng ito walang kibo ang commander na nakatayo, nakatingin sa mga lalaki. Sinabi ng sundalo na matatapos na ang isang ugoy mula sa itaas at ang kanilang pagsisikap, na hinihiling na siguro ay panahon na upang mag-resign na lamang sila. Naglakad si Kinder sa kalye ng lungsod. Nag-iisip siyang tumingin sa lupa, ibinaba ni Kinder ang ulo, naalala ang sinabi ng sundalo na nakapikit siya sa buong oras at kung bakit bigla siyang nagkamalay. Sabi ng commander, kasalanan niya talaga ang lahat. Ibinaling ni Kinder ang kanyang pansin sa gilid. Iniisip kung ano ang dapat niyang puntahan at inumin o isang bagay. May tent malapit sa building kung saan makikita ang isang ilaw. Tinanong ng commander kung ano ito. Tiningnan ni Kinder ang tent,
Inisip niya ay masarap ang amoy nito at hindi naman ganoon kahapon, bati ni Ellison sa commander. Sina Ellison at Rain ay nakatayo sa mesa. Sinabi ni Ellison na natutuwa silang makita siya sa restaurant ni Ellison at Rain. Sinabi ng brunette na ito ay isang mobile restaurant. Kinder tumingin sa mga guys sa bewilderment, nagtatanong kung ano ang isang restaurant na ito. Sinabi ni Ellison na naghahain sila ng pagkain at inumin, at maaari ka ring uminom doon. Napatingin ng commander sa shashlik na may paghanga. Tinanong ng Archmage kung kumusta ito. Si Ellison ay nag-conjured isang magic circle na nagiging sanhi ng sunog. Tinanong ng commander kung pwede siyang uminom ng alak na may karne. Sinabi ni Ellison na kailangan lang niya ng 1 minuto, na hinihiling kay Ron na magdala ng mas maraming karne. Ang shashlik ay inihaw. Nag-aalab ang mga troso sa ilalim ng shashlik. Nagbuhos si Ellison ng inumin sa isang shot glass, ngumiti si Ellison at dinala ang plato na may inumin, handa na raw ang pagkain at inumin. Napatingin ng commander sa ulam na may paghanga. Bon appetit ang wish ni Ellison sa kanya. Dinala ni Kinder ang shashlik sa kanyang mukha, iniisip na ito ay ang amoy ng karbon, pagkatapos ay kinagat niya ang karne. Pumikit ang commander, nai-imagine ang makatas na karne at gulay. Nabanggit niya na napakalambot nito at natutuwa lang ang mga taste buds sa tamis ng mga inihurnong gulay at katas ng pritong karne. Itinaas ng commander ang kanyang kamay sa kanyang mga labi, humihingi ng isa pang baso ng liquor. Nakangiting tiningnan ng Archmage ang lalaki, at tinanong kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Kinder na ang liquor ay napunta ng maayos sa ulam. Ibinuka ni Ellison ang kanyang mga mata. Sinabi ni Kinder na nahirapan siya kamakailan, at ngayon ay mas gamaan ang pakiramdam niya. Sinabi ni Ellison na natutuwa siyang marinig ito at handa siyang makinig sa kanyang mga karanasan. Makikita ang isang orange sunset sa itaas ng mansyon. Sinabi ng lalaki na tinatanggap niya ang bagong count ng lungsod ng Dedron. Nakangiting tiningnan ng lalaki ang Cotton, at sinabing Vendink ang pangalan nito at siya ang may pananagutan sa mga buwis at pananalapi. Tumingin ang count sa balumbon na nagsasabi. Natuwa siya sa pagkikita nila. Naisip niya na ang mga buwis, tungkol sa pananalapi ng lungsod, halos walang normal na mga talaan. Nagbantang tumingin ang count sa kanyang harapan. Naisip niya na hindi malinaw kung saan pupunta ang budget, dahil may mga inconsistencies sa lahat ng dako. Hawak ni Vending ang isang maliit na dibdib sa likod ng kanyang likod. Sinabi ng count na, una, dapat ay 20 milyon ang ginamit sa pag-aayos ng kalsada 4 na buwan na ang nakalilipas, ngunit walang ginawang pag-aayos sa site, na nagtatanong, ano ang problema. Iniabot ni Vending ang kahon, alam daw niya ang hihingin niya. Inilapag niya ang kahon sa mesa, na naglalaman ng mga bariya at alahas. Sinabi ni Vending na nagdala siya ng isang mahusay na paliwanag. Ang count ay tumingin sa kahon na may inis, sa pag-iisip na ito ang unang tao na tulad nito. Nagsimulang itaas ng count ang kanyang kamay, sa pag-aakalang tatawagan niya ang mga sundalo. Naalala ni Dairen kung paano niya na-sample ang mga kamay niya sa mesa sa inis. Kailangan daw ipatawag ang mga bantay palasyo para kay Count Dedrin. Si Ellison, hinawakan si Dairen ng magic circle. Nalilito si Dairen sa pagtingin sa kanyang guro, at tinanong kung ano iyon. Sinabi ni Ellison na kailangan niyang suriin ang sitwasyon dahil kailangan niyang makahanap ng konkretong ebidensya. Nakasimangot si Dairen, saka ngumiti si Dank. Bloodthirstily, ang blonde naisip na kung siya ay nakalock up sa kanya, alingaw ay lumipad at ang susunod na opisyal ay itago ang kanyang mga intensyon, at pagkatapos ay magiging mahirap na mahuli ang natitira. Inabot ng count ang kahon. Kinuha niya ang mga barya sa kanyang kamay, na nagsasabi na siya ay matalino at mahilig sa suhol, idinagdag na umaasa siya na patuloy silang magkasundo. Ibinato ng commander ang kanyang baso sa mesa, na nagsabing na naginip din siya nang una siyang sumali sa hukbo ng lungsod ng Dedron. Pumikit ang lalaki, at sinabing gusto niyang gawing maganda at ligtas na lugar ang bayan, at nais niyang mapayapa ang mga tao sa gabi na makapagpahinga. Ibinaling ni Ellison ang atensyon sa espada. Sinabi ni Kinder na maaari siyang magpatrolya at nanatili pagkatapos ng kanyang shift. Nag-iisip na tumingin si Ellison sa ibaba, na sinasabing nangangahulugan ito na siya ay isang sundalo, at tila siya ay isang napakasipag na tao. Bahagyang napayuko ang lalaki.
Sinabi ni Ellison na ang kalagayan ng hukbo ay hindi ang pinakamahusay, na nagtatanong kung ano ang problema. Napansin ng mga lalaki ang isang lalaki na pumasok sa tent. Tinanong ng lalaki kung ano iyon. Ang balding-headed na lalaki ay tumingin sa mga guys na may sama ng loob, nagtatanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na gawin ang kanilang negosyo doon. Ang archmage ay tumingin sa brunette, sinasabi na siya ang nagdudulot ng problema, kaya hayaan mo siyang ayusin ito. Ang brunette ay may hawak na isang bote sa kanyang kamay, namumula bahagyang. Ellison tinanong kapag siya ay napinamamahalaang upang uminom. Si Rain ay nabanggit na ito ay mas kawili-wili kaysa sa beer at nagpunta na rin sa pagkain. Galit na tiningnan ng balding lalaki ang mga lalaki, hindi raw siya pumunta roon para magloko. Isinampol ng commander ang kanyang baso sa mesa. Sabi ng kalbong masamang tao, babaligtad daw niya ang lugar na ito. Tumayo si Kinder mula sa kanyang upuan, na sinasabing ito ay isang kahihiyan at ang seguridad ng lungsod ay tumama lamang sa ilalim ng bato. Galit na tiningnan ni Kinder ang lalaki, nagtatanong kung anong pathetic bandits doon ang mag-commit ng mayhem sa harap niya. Inatake ng balding lalaki sa mukha ang commander nang gusto niyang sabihin na arestuhin niya ito. Nahulog ang commander sa mesa. Naisip ni Ellison na mahina ito. Ang balding ulo lalaki ay hubad ang kanyang mga ngipin na nagsasabi na siya lamang ang marunong magsalita, at walang kabuluhan ay hindi nakinig sa kanya habang siya ay mabait. Niyakap ni Rain si Ellison ng iling ng balding-headed man ang kamao. Sinabi ng balding-headed na kailangan gamitin ang force na iyon. Sinabi ni Ellison na si Count Dairin ay kailangang magsikap. Sinabi ni Rain na ito ang kanyang parusa. Blue lightning ang tumama sa tent. Bumagsak sa lupa ang kalbong masamang tao, bahagyang nasunog. Nag-iisip na tumingin si Ellison sa sinabi ng lalaki na gusto niyang mahanap ang kanilang base sa kanyang sarili at turuan ang mga bandido ng isang aral, ngunit hindi siya maaaring makialam ng direkta. Pinindot ni Rain ang sarili sa katawan ni Ellison. Sinabi ni Ellison na gusto ni Lord Dairen na siya mismo ang mag-solve ng lahat. Umiwas ang tingin ng archmage, iniisip na dapat siyang tumulong. Nakahiga ang commander na walang malay sa mesa. Sinabi ni Ellison na ang taong ito ay tila hindi masama, at sinabi niya na sinubukan niyang gawin ang isang bagay upang mabigyan namin siya ng pagkakataon. Sinabi ni Kinder na sana ay magkasundo sila. Naalala niya kung paano siya pumasok sa gusali na nagsasabi na ang kanyang pangalan ay Kinder, at ngayon ay sumali siya sa hanay ng mga bantay isang lalaki na sprawled sa isang upuan. Sinabi na siya ay Gabon at ang leader doon. Idinagdag na walang sinuman upang sanayin siya, kaya kailangan niyang sanayin ang kanyang sarili. Nalito ang tingin ni Kinder sa lalaki, sabi ni Gabon para gisingin siya. Nang may dumating na taga-palasyo, sinabi ni Kinder na hindi iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta roon. Itinaas ni Kinder ang blade, nakatingin sa mga lalaki. Tinanong niya kung manunood lang sila ng mayhem sa kalye, at paano kung hindi sila makalaban? At idinagdag pa na hindi makakalaban ang mga bandidong ito laban sa ganoong dami ng tao. Anyway, sabi ng guy na for sure. Sabi ng sundalo, maglalabas sila. Masayang tiningnan ni Kinder ang lalaking tinalya niya ng lubad. Nahuli daw niya ang isa. Tinanong ng lalaki kung sino sila, at idinagdag na hindi ito papayagan ng Panginoon. Lumingon si Dedrin at tinanong kung sila ay mga gwardya, napansin na may ginagawa sila na walang nagpagawa sa kanila. Si Kinder at ang mga lalaki ay tumingin sa unahan sa pagkalito. Sinabi ni Dedrin sa kanila na pabayaan siya. Iminungkahi ni Kinder na subukan nila muli. Pinagmasdan ng lalaki ang pag-alis ng mga lalaki. Sinabi ng sundalo na kaya niyang at nagsorry siya. Biglang tumalon ang commander. Malapad ang bibig niya. Napalingon siya habang nakatingin kay Ellison. Tanong ni Ellison na nagkamalay na siya. Ngumiti ang archmage at itinuro ang gilid. Tinanong ni Kinder na siya ang may-ari ng restaurant. Sinabi ng archmage na may regalo siya para sa kanya. Isang bandido ang nakaupo na nakatali malapit sa pader. Nakangiting tiningnan ni Ellison ang bandido, na pwede na lang daw siyang ikulong. Sinabi ni Kinder na iyon ang bandido. Napatingin si Ellison sa commander na may smirk. Tinanong ng commander kung ano ang kanyang ginawa. Hiniling ni Ellison na ang pangalan niya ay Kinder. Nagulat na napatingin si Kinder kay Ellison. Hiniling ng archmage na gusto pa rin niyang iligtas ang lungsod. Pinisil-pisil ng lalaki ang kamay niya, sabi niya na ginawa niya. Kuntento na lang nangumiti si Ellison.